And good afternoon everyone. So pakinggan natin si Vic Rodriguez at saka si Claire Eden Contreras with regards sa issue ng Smartmatic at sa kanilang duda na nagkaroon po ng dayaan at responsible po si First Lady at saka si PBBM kasabwat ang Smartmatic. So dito sa interview na ito ni Maharlikang Locaret na ito, talagang lumabas ang katotohanan na sinungaling si Glenn Chong. Okay? So, sige, pakinggan po ninyo ito, mga kamunting tinig. At kayo na po ang bahala, kung patuloy nyo pa rin na paniwalaan itong Glenn Chong at saka si Claire Eden Contreras na to. Okay? Dahil dito sinunog siya mismo ni Rodriguez. Attorney Vic, panguling katanungan na lamang mula sa kay kay Merlin Money. Attorney Vic, naniniwala ka ba sa sinabi ni Attorney Glenn Chong na tumulong ang Smartmatic sa pagkapanalo kay Marcos Jr.? Lagi nagkausap na kami ni Attorney Glenn dyan. Sabi ko, in all honesty, I have to be brutally frank about this and with you, Marlica, hindi ko pwedeng sabihin produkto si President Marcos ng Smartmatic. Dahil kaya ako nakita ko, Glenn, pinaghirapan ko eh. Hindi ako natutulog na eh. Talagang pinaghirapan ko yan. Lahat ng nalalaman kong pwedeng i-apply dito sa kampanya ko ng 2022, ibinuhos ko. Now, if you have proof, then present it and pareho naman tayo abogado, titingnan ko rin at kung kapanipaniwala, baka pag-isipan ko. Pero sasabihin mong produkto siya ng Smartmatic ako mo, yan, hanggang ngayon, titindihan ko. Nanalo si Bongbong as president. Fair and square. Yung sinasabi niya, lately, ang sinasabi niya, baka dinagdagan. Hindi ko kayang sagutin yun. Kailangan doon, presentation of evidence, technical, substantive, and otherwise. Pero yung sinabing nanalo si Bongbong, nanalo si Pangulong Marcos, siya ang totoong Pangulo. Pero kung dinagdagan yung boto niya, wala pa akong conclusion ngayon dyan. Until and unless I see proof that would establish or could establish na nadagdagan o dinagdagan yung boto niya, maaari ako maniwala. Yung final count, yung final count. Pero panalo, ako kahit nga isang boto lang pinanalo namin, I'll take it, panalo yun. Yeah. So, ako naman, Attorney Vic, mag-agree ako talaga sa'yo na nanalo si Marcos Jr. Bakit nag-agree ka? Bakit magti-testify pa kayo ni Glenn Chong? Buang ka naman siguro. Tapos, i-vlog mo pa dyan na naniniwala ka kay Glenn Chong. Nanalo naman pala, naniniwala ka naman pala. Ano ngayon yung mga latest vlog mo na hindi ka naniniwala na talagang may kinalaman si First Lady Lisa para sa pagkapanalo ni PBBM? Gaga. Doon yan sa pinipresent ni Attorney Glenn Chong, sige, kami na lang mag-usap nun. Tsaka naintindihan. Kayo na lang po ang mag-usap ni Glenn Chong at nakaintindihan mo kasi offended ka. Yan ko rin naman talaga. But anyway, panghuli na lamang na salita sa ating mga kababayan na... ayan po si Claire Eden Contreras. Bahala na po kayo dyan. Okay? So, yan po si Claire Eden Contreras, mga kaibigan. Noon, pinagpipilitan nila ni Glenn Chong na produkto po si PBBM ng Smartmatic dahil na-influensyahan daw di oman ng First Lady para mapanalo at maihabol yung bilang ng boto ni Sara Duterte para daw hindi halata. Kaya nga umabot daw ng 31 million. So, ngayon, napatunayan mo na Claire Eden Contreras na kahit ngayong interviewin mo na kasundo mo ay hindi naniniwala na produkto po si PBBM ng Smartmatic. So, ibig sabihin, walang kwenta yung mga ipinangalandakan ninyo dyan sa inyong mga live streaming na may mga amicable settlement na sa between Smartmatic and kung sino mang party at so useless na lang po yung mga pagsabi-sabi dyan ni Glenn Chong na patunayan niya na talagang ma-impluensya ang First Lady para manalo po si PBBM sa Smartmatic. So ngayon, nakita nyo na mga kaibigan, mga taong bayan, yan po ang style ni Claire Eden Contreras. Mag-usap na lang daw po kuno silang dalawa ni Glenn Chong. Okay, sige. Bye-bye, hitad. Gaga.